Kumakalat ngayon sa social media ang mga larawan nito sa harap ng Malacanang na parabang nababahala sina Auntie Claire ang palasyo sa pagsugod ng mga taga-suporta ni Vice President Sara D. Umano. Agad kasing kumalat sa social media na pagdating daw sa araw ng kalayaan ay lulusubin daw ng taong bayan ang Malacanang para daw patalsikin si BBM. E papaano ba naman? May isang nagchismis. Yan ay walang iba kundi si Ramon Tulfo, ang kapatid ng Tulfo brothers. Ayon sa kanyang post, my Tweety Bird who attended the meeting in Camp Crame says the agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by a religious sect. According to my Tweety Bird, the conferees tackled the defense of Malacanang. So ayun, ito yung pinakalat ni Ramon Tulfo. Alam mo naman itong si Ramon Tulfo, saksakan din ng chismoso. Kaya ngayon, naghahanda na ang kapulisan sa harap ng Malacanang. Wala pa man ang Independence Day. Takot yarn? Na kahit chismis lang ay talagang nayanig na ang Malacanang. At ayon pa mismo sa PNP ay may nakalatag daw sila na contingency plans sa araw ng kalayaan. At maging si Auntie Claire nagbabala sa taong bayan na ang taong bayan na gustong pababain si BBM sa kanyang pwesto ay tinawag niyang kampo ng kadiliman. Grabe ano? Auntie Claire, baka naman tamaan ang sarili ninyo. At heto pa ang video mula sa isang netizen na talaga daw lulusubin ang Malacanang sa araw ng kalayaan. Gaano ito katotoo? Panoorin natin ito. Guys, may balak pala talaga na lusubin ang Malacanang sa June 12. Yan ang nakalap na intelligence report ng Camp Crame na ngayong araw ng kalayaan ay lulusubin ang Malacanang para patalsikin ang pinakaugat ng problema ng bansa. Pinakaugat. Yan nga mga kaibigan, hindi ako magtaka kung mangyayari ito. Kasi napakadaling lusubin ang Malacanang eh. Kung lahat tayo ay magtulong-tulungan, Tama. kaya nating lusubin ito. People Nagawa na power. ito dati, hindi ito imposible. May mga security guards na harang-harang, pero kung gagawan talaga natin ng paraan, magagawa yan eh. Hindi imposible yan. At nakikita ng marami ng pinakaugat ng korupsyon, pinakaugat ng mga katiwalian sa gobyerno ay si BBM. Mantakin mo ha, nagdala siya sa atin ng 7.2 inflation rate. Napakataas na ng mga bilihin sa Pilipinas. Ang dami ng nagugutom. Tapos 18.3 na ang foreign debt natin. Ang utang natin sa labas. Hindi na natin ito kayang bayaran, interest pa lang. Grabe. Kaiga na tayo. 203 billion ang nawala sa flood control scams. Dami. At 500 million na mga Pilipino walang trabaho. Totoo. Si Marcos talaga guys, sinungaling, adik, at ang ginagawa ay panay pangako. Ni isang bagong classroom sa Department of Education, wala pang nagawa. Pero ang dami na niyang nasabi tungkol dyan. Kaya hindi na talaga makatwiran to. Hindi na talaga ito katanggap-tanggap. Hindi ako magtaka na ang lahat ng mga Pilipino ay lalabas na one day at patalsikin siya. Ito guys, ang balita ang nakalap ng Camp Crame na June 12 daw ang plano ng paramihan. Babasahin ko sa inyo. Lulusubin ang Malacanang, Manila, Philippines. Nagbabala ang Malacanang sa publiko laban sa tinawag nitong mga kampon ng kadiliman, kasabay ng paglilinaw na hindi Kampon ng ito kadiliman. ang ulat tungkol sa umano'y planong paglusob sa Malacanang sa darating na araw ng kalayaan, June 12. Ang pahayag ay kasunod ng social media post ng veteranong broadcaster na si Ramon Tulfo na nagsabing may intelligence report na tinalakay umano sa Camp Crame tungkol sa isang planong pag-atake sa palasyo na iniuugnay sa mga grupong sumusuporta kay Vice Presidente Sara Duterte. Inihayag din niya na umano'y may natanggap na impormasyon ang Philippine National Police hinggil sa naturang banta na posibleng pangunahan ng isang religious group. Gayunman, sinabi ni Presidential Communications Officer Clarissa Castro na wala pang kumpirmasyon ng pamahalaan sa naturang aligasyon. Sabi niya, sa ngayon, wala pa tayong makukumpirma na sinasabing plano ng mga destabilizers sa June 12. Idinagdag niyang hindi na bago ang mga pagtatangkang guluhin ang gobyerno
at inakusahan ang mga nasa likod nito na nais umanong mailuklok sa kapangyarihan ang kanilang puon bago pa ang 2028 Poon. elections. Hinimok naman ni Castro ang publiko na manatiling mapagmatsyag habang tiniyak na nakahanda ang mga law enforcement agencies at investigative bodies na aksyonan ang anumang mapatunayang iligal na gawain. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na security advisory ang Malacanang at wala pa rin pampublikong kumpirmasyon mula sa PNP hinggil sa sinasabing intelligence reports. Guys, minamasama naman nila si Sara Duterte na wala pala silang kumpirmasyon. Ayun. May mga aligasyon lang pala. Pero sinasabi nilang kaugnay daw ito kay VP Sara. Lahat ng mga masasamang mga fears nila, si VP Sara ang Si Sara na sinisisi. naman. Ang mga Duterte na naman. mga magnanakaw daw sa gobyerno ay nasimula nung panahon ni Duterte. Parang Duterte yung kalaban ni Claire Castro. Wala nang naiba sa kanyang narrative. Puro hindi talaga Duterte, tayo no? magtaka kung talagang lulusubin ang Malacanang one day. Sinasabi ko nga kanina, ang paglulusob sa Malacanang ay hindi mahirap. Ang dali-dali niyan. No? May mga harang-harang silang ilalagay dyan, pero may mga paraan yan para malagpasan yung mga harang na yan. Kung lahat tayo ay magtutulungan. Kasi isa lang talaga ang nakikita nating ugat nito, si BBM. Mantakin mo ang kanyang satisfaction rating ay bumaba na sa -15. I think hintayin pa niyang -100. Nako po. Bago siya talaga Negative. ma-realize na, ay, hindi na pala ako gusto ng mga Pilipino. Ay, anong ginagawa ko dito? Kapal-kapal na ng mukha ko. Bakit di na lang ibigay, no? Ang pagkakataon na pamunuan ng Pilipinas ng isang mas magaling pa kaysa sa kanya. Siguro hindi niya nabasa ang desiderata that there are always people who are lesser and or better than yourself. So maging humble na lang sana siya. Bumalik na lang siya doon sa Pawayo kung saan man siya makapagpahinga, na makapag singhot ng mga nais niyang singutin at i-take ng mga nais niyang i-take. Kasi nga, ayaw niya magpa-hair follicle test kasi nga ayaw niyang makumpirma. Malaman, taong bayan. Alam naman natin na adik siya, sinabi na ng kapatid niya. At alam natin na magnanakaw siya, isabi na yan ng mga ex-marines. Alam din natin na wala siyang ginagawang mga buuin ang kanyang mga pinapangako kasi wala nga talaga nangyari sa kanyang mga pangako. Nagbibigay lang siya ng kanyang mga ayuda, alam naman natin na promotion lang yun ng kanyang pangalan para magkampanya sa kanyang mga image niya na pababa na ng pababa. So, si Marcos talaga ang pinakaugat at dahilan ng lahat ng paghirap ng mga Pilipino, no doubt about it. Kaya kung mag-alsa man ang mga Pilipino, mag-revolution man sa June 12, hindi na iyan nakapagtataka. Karapatan nila yun. At saka, I encourage everyone na mag-isip na ngayon para mapabuti ang ating sitwasyon. Hindi lang tayo na observant kasi lahat tayo nagbabayad ng buwis. Yes. O hindi naman siguro lahat kasi nga ang iba walang trabaho. But, lahat tayo ay nakikinabang o naepektuhan dito sa maling pamamalakad, sa korap na pamamaraan ng pagdala nila ng gobyerno, at si Marcos ay panay pangako at nanggigipit, nananakot ng kanyang mga tauhan sa gobyerno. Kung hindi nila susundin siya, nananakot na ipakulong. Hindi niya na-realize na ang kanyang pananakot is bumabalandra sa kanya. Ang pananakot ng mga tao ngayon hindi na tanga. Na pag nananakot siya, ibig sabihin guilty siya. Nananakot siya kasi may nagawang mali, pinangahawakan. At ayan nga ay ayaw na mabisto ang kanyang sariling gawang katiwalian. Kaya nananakot siya. Lahat ng kakasuhan. Bakit hindi kinakasuhan ang mga nasa kampo niya, di ba? In fact, si Matibag nakasuhan na yan ng gulo, ng haras sa Senado. In fact, si Gatchalian kasuhan na yan kasi nangagaw ng pwesto, di ba? Lahat. In fact, si Tito Soto kasuhan na yan kasi nakatanggap ng maleta. Si Lacson, kasuhan na yan kasi incompetence, nagtatakpan niya yung mga witnesses niya, nakadambong, tabo ng mukha. Nakatakot. Lahat kasuhan daw yung mga 18 Marines. Bakit? Kasi nabulgar sila. Alam na ng lahat. Sige, kasuhan nyo. Hindi naman magsasucess yan kasi alam naman ng Supreme Court na ang mga 18 Marines na yan ay witnesses at whistleblowers lamang. So, dapat protektahan yan sila. Kasuhan nyo ng kasuhan, pangalan nyo rin ang masisira. Yes. Mga Tulfo na yan, makasuhan daw. Sino yan? Si Luistro, kasuhan daw ng 18 Marines. Si Dilima, kasuhan daw ng 18 Marines. Si Trillanes, kasuhan daw. Kasuhan. Yan ang alam nyo. Kasuhan. Di naman kayo marunong gumawa sa gobyerno.
Panay kayo pasakit sa mga Pilipino, kasuhan lang alam nyo, mga tanga. Grabe yun. So ayon nga sa isang netizen na ito, nagawa na ito noon sa panahon sa administrasyon ng ama ni BBM na si Marcos Sr., ang people power. Kaya nga lang, sa panahon ngayong Marcos administration, meron ng takot ang taong bayan ng mga Pilipino na lumusob doon sa Malacanang. Pero kung kayo ang tatanungin, si BBM nga ba ang puno at ugat sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa pagtaas ng mga bilihin, sa pagtaas ng mga krimen, at kung ano-ano pa? Kaya nga daw nakakuha ng negative 15% net satisfaction rating si BBM dahil yung kanyang mga ginagawa ngayong Marcos administration ay ito daw yung resulta. Bumalik sa kanya. So si BBM nga ba ang dapat sisihin sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas? Kayo ba? Ano ba ang inyong masasabi? Kasi nga naman daw, itong si BBM ang pinaka mataas na posisyon sa bansa. Siya ang pinaka nasa tuktok. Siya ang pangulo. Siya ang pinaka naandoon sa itaas para mag-lead, para mamuno sa bansa. So ang taong bayan, mag-e-expect kay BBM na maganda ang kanyang gagawin sa kanyang administrasyon dahil maganda rin naman daw ang naging plataforma niya noong 2022 elections. Kaya nga daw siya ibinoto nang dahil na rin daw kay Vice President Sara. Pero ayun nga ang nangyari, nagkandaletse-letse ang Pilipinas. Ang inflation sobrang taas. Ramdam nyo naman, hindi ba? At ayon nga sa isang netizen na ating napanood kanina, ay hindi na daw siya magtataka kung ang taong bayan daw ay susugod sa June 12. Pero wala Alam natin na takot pa rin ang mga Pilipino na lumusob doon. Siguro ito sa opinion ko lang, siguro kung pangungunahan nito ng kapatid ni BBM na si Amy Marcos. Opinion ko lang to siguro kung pangungunahan yan ni Senator Amy, siya yung mangunguna doon. Kasi nga naman kapatid ni BBM. So hindi ito sasaktan ng mga kapulisan, kapatid ni Mr. Presidente. Wala, isip ko lang. Iyaharang si Senator Amy. Ano ba naman tong naisip kong opinion na ito? Pero anyways, ayun nga, sa palagay ko, gaya nga ng sabi ng isang netizen nating napanood kanina, kung magsasama-sama ang taong bayan, doon pa lamang sa religious group na Iglesia ni Cristo. Di ba last year, nag-gather sila ng kanilang pagtitipon. Ang nag-participate ay mahigit 1 million na katao. Dahil nanawagan sila na itigil na ang korupsyon, itigil ang impeachment dahil hindi ito makakatulong sa bansa sa pag-unlad ng bansa. Kaya nga lang, nakailang pagtitipon na ang Iglesia ni Cristo, hindi pa rin nakinig ang administrasyon na ito. Magkaya nga ng sabi ni dating Pangulong Duterte, ito daw si Mr. President ay wala daw balak bumaba sa kanyang pwesto, sa kanyang termino. Once na matapos na ang kanyang termino. Na yun din ang sabi ni Vice President Sara. Kaya nga nangangamba ang taong bayan na baka daw mawala ng eleksyon sa 2028. Kung sakaling matuloy ang paglusob at magkaroon nga ng paglusob sa Malacanang sa June 12, araw ng kalayaan, ay sasama ba kayo? O mananatili na lamang kayo sa inyong bahay? Mananatili na lamang kayo na tahimik pero galit? Ay walang magagawa ang pananahimik at galit. Pero gaya nga ng sabi ng Malacanang ni Auntie Claire, wala daw kumpirmasyon ang nasabing paglusob sa araw ng kalayaan. Kaya ang malaking tanong, dapat na bang bumaba sa pwesto si Mr. President? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.